Movie recap Tagalog here. Ang binatang ito ay isang taga-kolekta ng basura. Kasama niya ang kanyang katrabaho habang nagmamaneho nang biglang may isang dalagang sumulpot sa pangunahing kalsada. Dahil hindi siya nakapreno agad, nabangga niya ito at agad na nawalan ng malay ang babae. Lubos na nataranta ang kanyang katrabaho sa nangyari, pero nanatiling kalmado ang binata at agad na nagbigay ng paunang lunas sa dalaga. Sa huli, ginamit pa niya ang kanyang kakaibang kapangyarihan upang buhayin ito. Siya si Gio, isang binatang may mutasyon at taglay ang pambihirang kakayahan. Bukod sa taglay niyang napakalakas na pangangatawan, kaya rin niyang lumikha ng kuryente. Ngunit wala siyang alaala ng kanyang nakaraan at hindi niya alam kung sino talaga siya. Madalas siyang hinahabol ng mga estrangherong gustong hulihin siya para gawing eksperimento. Nagsimula ang kwento ng magising si Gio at laking gulat niya nang makita ang paligid na tila isang larangan ng digmaan. Kalat ang mga bangkay na parang may matinding labanan na katatapos lang. Sa lupa, may isang misteryosong lalaking may nagliliyab na kamay. Habang iniisip ni Gio kung sino ito, napansin niyang may paparating mula sa malayo kaya napilitan siyang tumakas agad. Samantala, ang lalaking may nagliliyab na kamay ay dinala sa isang laboratorio kung saan tinurukan siya ng isang scientist ng 2 syringe sa leeg, dahilan upang mapasigaw siya sa matinding sakit. Sa mga sandaling iyon, tumakbo si Gio papunta sa isang banyo at mabilis na ginamot ang mga sugat sa kanyang katawan. Biglang bumuhos sa kanyang isip ang mga alaala at doon niya napagtanto na siya ang may kagagawan ng lahat ng bangkay sa labas. Naging malinaw na taglay ni Gio ang isang napakalakas na kapangyarihan. Kumuha siya ng isang calling card mula sa sunog na pitaka sa kanyang bulsa at nakita rin ang sarili niyang ID. Bagamat wala pa ring bumalik na alaala, makalipas ang ilang araw ay nakahanap siya ng trabaho bilang taga-kolekta ng basura at tagahatid nito sa pasilidad ng pagsusunog. Kahit paulit-ulit ang gawain, iyon mismo ang gusto ni Gio. Ang kinokolekta nilang basura ay mga medikal na basura, kabilang ang mga hayop na ginamit sa eksperimento. Madalas magkomento ang kanyang supervisor tungkol sa kalupitan ng paggamit ng mga hayop sa pagsusuri at nalulungkot sa kawalan ng hangganan ng sangkatauhan. Ngunit para kay Gio, wala itong kakaiba. Naniniwala siyang likas na sa mundo na kinakain ng malakas ang mahina. Dahil sa magkaibang pananaw na ito, nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo ng kanyang supervisor. Isang araw, pauwi mula sa trabaho, aksidente niyang nabangga ang isang dalaga. Iniligtas niya ito at ang tila anghel na babaeng iyon ay si Guryum, isang pulis mula sa Major Crimes Unit na na-demote sa Violent Crimes Division. Nawawala ang kanyang mga magulang mula pa noong bata siya at sa nakalipas na 9 na taon ay walang tigil siyang naghahanap ng mga bakas tungkol sa kanila. Ilang oras bago ang insidente, habang hinahabol niya ang isang kriminal, sa malas ay nabangga siya at nasugatan. Pagmulat niya ng mata, wala na si Gio. Tahimik itong umalis. Ngunit hindi niya alam na habang inililigtas siya, may mga nakasaksi na nagvideo sa pangyayari at mabilis itong kumalat online. Hindi nagtagal, umabot ang balitang ito kay Dr. Jung Kwon, direktor ng kumpanyang Human Tech. Siya at ang kanyang kasosyo na si Cholsu ay nagpasya na hulihin si Gio para pag-aralan. Ipinagkatiwala nila ang misyon sa lalaking may nagliliyab na kamay, ang killereng si Yison. Si Yison ay dating elite na sundalo ng Special Forces na nabigong hulihin si Gio noon, dahilan upang masunog at maputol ang kanyang braso dahil sa kapangyarihan nito. Pinalitan iyon ni Dr. Jung Kwon ng isang prosthetic na braso upang maiwasan ang panibagong pagkabigo. Nagsama si Yison ng 2 tauhan para tumulong sa paghahanap. Samantala, umiinom si Gio at nakikipagkwentuhan sa kanyang tiyuhin. Nang mapansin nilang may paparating, pagbukas pa lang ng pinto ng tiyuhin ay agad itong pinatumba ng isa sa mga tauhan ni Yison. Pumasok si Yison at binati si Gio. Bago pa makapaghanda si Gio, pinagtulungan na siyang bugbugin ng mga tauhan. Pinigil siya sa mesa habang paulit-ulit siyang sinuntok ni Yison sa mukha. Kasabay nito, kinaladkad ng isa pang tauhan ng katrabaho ni Gio palabas at walang awang itinapon sa incinerator. Pagkatapos, inutusan ni Yison ang kanyang mga tauhan na turukan si Gio sa leeg. Nang makita ang karumal-dumal na eksena, sumabog ang galit ni Gio. Inilabas niya ang kanyang kapangyarihan, itinapon palayo si Yison at ang mga tauhan nito at agad na tumakas. Hinabol siya ng killer at hinawakan ang kanyang kwelyo. Ngunit biglang pinaharurot ni Gio ang sasakyan kaya nahulog si Yison sa kalsada. Mabilis na tumakbo si Gio papasok sa kagubatan at pansamantalang nakaiwas sa mga humahabol sa kanya. Samantala, matapos mailigtas, nagdala si Guryum ng regalo sa pinagtatrabahuhan ni Gio bilang pasasalamat. Ngunit hindi niya ito natagpuan. Sa halip, nabigla siya nang matuklasan ang bangkay ng tiyuhin nito na halos natunaw sa incinerator. Dumating ang mga pulis sa lugar at dahil magkasama sa trabaho si Gio at ang kanyang tiyuhin, nagpasya silang hanapin siya para sa investigasyon. Sa mga oras na yon, nakauwi na si Gio at nag-iimpake na upang tumakas palabas ng lungsod. Lingid sa kaalaman ni Gio, nakahabol na pala si Yison. Nang mapansin niya ang panganib, mabilis na umakyat si Gio sa rooftop at mahusay na tumalon mula sa isang rooftop papunta sa iba. Pagdating niya sa isang berdeng rooftop, saglit siyang huminto, kumuha ng metal na tubo at inatake ang isang tauhang humahabol sa kanya. Nang mapagtanto niyang papalapit na si Yison,
Yison, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Tumalon siya pababa at tumakbo, ngunit hindi nagtagal ay naabutan din siya at nasukol. Sa mga sandaling iyon, papunta naman si Officer Guryom sa bahay ni Gio. Biglang sumulpot si Gio mula sa isang eskinita, muntik nang mabangga ng sasakyan ni Guryom. Pagkakita nito, agad siyang bumaba at hinabol si Gio, ngunit may isang truck na humarang sa daan, kaya nawala niya ito sa paningin. Di nagtagal, nasukol ni Yison si Gio sa isang saradong kanto. Dahan-dahang lumapit ang killer at walang tigil na sinuntok si Gio, na halos hindi na makalaban. Pagkatapos, naglabas si Yison ng kutsilyo at sunod-sunod na umatake ng marahas. Dahil sa panghihina, patuloy na umatras si Gio. Nang makakita ng pagkakataon habang nalihis ang atensyon ng kalaban, biglang sumugod si Gio na may nagbabagang galit. Kumikislap ang kanyang mga mata ng asul na liwanag. Hinawakan niya ang kamay ni Yison at biglang sumiklab ang kuryente. Sa takot na muling masunog ang kanyang braso tulad ng dati, mabilis na binawi ni Yison ang kanyang kamay. Itinulak si Gio at sinipa ito pababa mula sa gusali. Habang naghahanap pa rin sa paligid si Guryom, nasaksihan niya ang pagbagsak ni Gio mula sa rooftop. Ilang saglit bago tumama sa lupa, sumabog ang kanyang kapangyarihan. Naglabas ang kanyang katawan ng asul na liwanag na bumuo ng isang napakalaking bola na sumalo sa kanyang pagbagsak. Paglapag niya, ang matinding enerhiya nito ay nagpabasag sa lupa, nagdulot ng pagragasa ng kuryente sa mga kalapit na gusali, nagpasiklab ng mga pagsabog, at sumira sa mga sasakyan sa paligid. Sa sobrang gulat sa nasaksihan, hindi makapagsalita si Guryom. Ilang sandali lang, nasugatan din siya dahil sa isang sasakyan. Kasabay nito, bumagsak si Gio. Mabilis na bumaba si Yison upang tingnan siya, ngunit pinigilan siya ng kanyang tauhan na nagbabala na masyadong maraming sibilyan sa paligid at baka mabunyag sila. Agad na dinala si Gio sa ospital, kung saan natuklasang nabali ang kanyang leeg at malubha ang pinsala ng kanyang mga laman loob. Ayon sa mga doktor, malabong malagpasan niya ang gabi. Nang malaman ni Dr. Jungkwon na nasa ospital si Gio, nagalit siya. Dahil sa kakaiba nitong blood type, iginiit niyang dapat itong maibalik sa kanilang pasilidad, kung hindi ay tiyak na mamamatay. Muling ipinadala si Yison sa misyon, kasama na ngayon ang isang babaeng may pulang buhok na bagong salta sa kanilang grupo. Samantala, nagkamalay si Guryom sa ospital. Bumalik sa kanyang alaala ang mga pangyayari sa kanyang nakaraan, kabilang ang malinaw na alaala ng isang batang lalaki sa kanilang bahay. Nang harapin niya ito noon, ginamit nito ang kanyang kapangyarihan upang itulak siya palayo. Malinaw na si Gio yon. Dahil dito, naghinala siya na maaring may kinalaman si Gio sa pagkawala ng kanyang mga magulang. Determinado siyang malaman ang katotohanan. Sinimulan niyang imbestigahan si Gio at nalaman niyang may record ito ng paglaban sa otoridad at lumaki sa isang ampunan. Nagpasya siyang bisitahin ito sa ospital, ngunit kritikal na ang kalagayan ni Gio. Gumagamit ang mga doktor ng defibrillator at mga aparatong pantulong sa paghinga upang mapanatili siyang buhay. Kasabay nito, nakapasok na sa ospital si Yison at ang kanyang grupo, nagkunwaring mga tauhan upang maisagawa ang kanilang plano. Matapos patayin ang mga kamera ng ospital, ginamit ng grupo ni Yison ang palusot na ililipat si Gio sa ibang ward upang mailabas siya. Ngunit nakaramdam ng hinala si Guryom at sumunod sa kanila papasok ng elevator. Pagsara pa lang ng pinto, agad siyang inatake ng babaeng may pulang buhok. Hindi inaasahan, biglang nagkamalay si Gio at sumiklab ang matinding labanan sa loob ng elevator. Nang bumukas ang pinto, mabilis na tumakas si Gio patungo sa isang madilim na sulok. Halos maabutan na siya ni Guryom, ngunit dumating ang kanyang superior at tinawag siya. Ilang sandali lang, dumating si Yison sa lugar, ngunit ang nakita na lamang niya ay ang jacket ni Gio. Nakatakas na ito mula sa ospital. Gayunpaman, nasilayan ni Guryom ang anino niya at muli siyang hinabol. Akala niya ay tuluyan na niyang nawala si Gio, ngunit bigla itong lumitaw at hinarap siya. Agad na lumapit si Guryom at humingi ng sagot tungkol sa pagkawala ng kanyang mga magulang. Sa sandaling iyon, naabutan sila ni Yison. Bumunot si Guryom ng kanyang taser at pinaputok ito, ngunit walang epekto sa killer, na agad siyang napasuko. Saglit na naisip ni Gio na tumakas, ngunit hinarangan siya ng grupo ni Yison. Agad siyang hinabol ng 3 tauhan. Habang paparating ang tren, itinulak ng babaeng may pulang buhok si Guryom papunta sa riles. Nang makita ito, pinakawalan ni Gio ang kanyang kapangyarihan at idinikit ang isa sa mga tauhan sa riles. Ilang sandali lang, nadurog ito ng paparating na tren. Nagawa ring mailigtas ni Gio si Guryom sa tamang oras. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis sa duwang eksena, ngunit nauna nang nadala ni Gio si Guryom palayo. Habang tinitingnan niya ang mukha ni Gio, biglang bumalik sa isip ni Guryom ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Noong panahong iyon, sinabihan siya ng kanyang mga magulang na manatili sa bahay habang dinadala nila si Gio sa kung saan. Ngunit kahit lumalim na ang gabi, hindi na sila bumalik. Ang tanging nakita niya ay si Gio na bumalik sa bahay at gumamit ng kidlat upang itaboy siya. Ano nga ba talaga ang nangyari noon? Sa kasalukuyan, nagsimula ng tugisin ng pulisya si Gio. Nang mapansin ito, kinuha niya ang telepono ni Guryom at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang sunugin ito. Sinamantala niya ang pagtunog ng fire alarm, nag-disguise, at dinala si Guryom upang makatakas. Sa ibang lugar, sa pamamagitan ng pagsusuri ng dugo, natuklasan ng isang propesor na napakakomplikado ng blood type ni Gio. Ipinakita ng DNA analysis na may halong DNA ng dikya at electric eel na nangangahulugang sumailalim si Gio sa genetic modification. Bilang eksperto, naghinala ang propesor na si Dr. Jungkwon ang nasa likod ng paglikha kay Gio. Samantala, matapos makalusot si Gio, hinarap ni Yison ang galit ni Cholsu, isang makapangyarihang tao sa National Intelligence Agency at kasosyo ni Dr. Jungkwon. Si Cholsu ang nagpalaya kay Yison mula sa bilangguan noon, kaya naging tapat itong tauhan niya. Ngayon,
ngayon, inalok siya ni Cholsu ng isang kasunduan. Kung mahuhuli ni Yison si Gio, hihikayatin niya si Dr. Jungkwon na ilipat ang braso ni Gio kay Yison upang mapalitan ang kanyang prosthetic. Siyempre, labis na natuwa si Yison sa alok na ito. Sa kabilang banda, nagising si Guryong. Sa halip na magpasalamat kay Gio, agad niya itong inatake. Mabilis naman siyang napigilan ni Gio at naupo sila upang mag-usap. Ipinaliwanag niyang wala siyang alaala ng kanyang nakaraan. Ngunit nakilala niya si Guryong, kaya niya ito iniligtas. Naniniwala siyang may alam si Guryong tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Nang marinig ito, ikinuwento ni Guryong ang kanyang nakaraan. Ngunit nalilito pa rin siya kung bakit dinala ng kanyang mga magulang si Gio sa kanilang bahay noon. Desidido siyang alamin ang katotohanan, kaya nangakong ipagpapatuloy ang investigasyon. Biglang tumayo ang mga balahibo sa braso ni Gio, senyales ng paparating na panganib. Tama nga, natunto na sila ni Yison. Agad na sumugod si Guryong at hinampas siya ng upuan. Hinawakan siya ni Yison sa leeg, binalaan na huwag makialam, at inuntog ang kanyang ulo sa salaming pinto. Labis na nag-alala si Gio nang marinig ito, ngunit nakalak ang pinto kaya hindi siya makalabas. Kumuha si Guryong ng bakal na pamalo at muling umatake. Inipit ang leeg ni Yison gamit ang kanyang mga paa at hinampas ito ng fire extinguisher. Gumanti ang killer at pinatumba siya hanggang mawalan ng malay. Bago pa niya matapos si Guryong, napansin niyang may paparating na pulis kaya tumakas siya. Kalaunan, nakipagkita si Guryong kay Gio kinagabihan at tinulungan pa siyang magtago. Kinabukasan, nakipagkita si Guryong sa isang propesor na dati pala niyang guro. Humingi ito ng tulong upang hanapin ang isang tao, at ang taong iyon ay si Gio. Naniniwala ang propesor na isa siyang abnormal na nilalang at ibinahagi rin niyang malapit silang magkaibigan ni Dr. Jungkwon noong nasa universidad pa sila. Kalaunan, naging isa si Jungkwon sa mga nagtatag ng isang akademikong samahan, ngunit pinatalsik dahil sa hindi etikal na eksperimento sa tao. Pagkaraan ng ilang buwan, naaresto siya dahil sa paglustay ng pondo ng pananaliksik at iligal na pagbebenta ng semilya, dahilan upang tawagin siyang baliw na scientist. Nang magsagawa siya ng pananaliksik tungkol sa hybrid ng tao at hayop, nagtago siya matapos makalaya mula sa bilangguan. Gayunpaman, nagdulot ng pag-aalinlangan kay Guryong ang kagustuhan ng propesor na hulihin si Gio. Di nagtagal, nakipagkita siya muli kay Gio, at matapos ang mahabang usapan, nalaman niyang wala talaga itong alaala ng kanyang nakaraan. Determinado siyang tulungan itong maalala ang lahat. Iminungkahi ni Guryong na pumunta sila sa ampunan kinabukasan, umaasang may maaalala siya roon. Kinabukasan, dumating sila sa ampunan at hiniling na makausap ang madre na namamahala roon. Sa kanilang pag-uusap, nalaman nilang sarado na ang ampunan. Iginiit ng madre na hindi niya kailanman nakilala ang mga magulang ni Guryong. Ngunit nang tanungin kung kilala niya si Gio, agad niya itong nakilala at nagalit. Inaakusahan siyang siya ang nagsunog sa ampunan. Nabigla sina Guryong at Gio sa narinig. Tinawag pa siya ng madre na isang demonyo. Sa sobrang galit, itinanggi ni Gio ang mga paratang at iginiit na wala siyang ginawang ganoon. Nang mapagtanto ng madre na naroon si Gio, bigla itong kinabahan ng labis at nagsimulang magsuka. Pagkatapos, dali-dali siyang nagdasal sa mga espiritu. Sa kabila ng mga paliwanag ni Gio, lalo lamang nagalit ang madre at inutusan siyang umalis. Nang makitang lumalala ang sitwasyon, hinila ni Guryong si Gio palayo. Sa sandaling iyon, biglang bumuhos sa isip ni Gio ang mga alaala. Matapos masunog ang simbahan ng ampunan at hindi pa rin natutukoy ang may sala, galit na pinalayas ng madre si Gio at tinawag siyang isang masamang demonyo. Ang paratang na iyon ay nagdulot ng matinding galit kay Gio. Sa kasalukuyan, habang patuloy siyang sinusumpa ng madre, muling sumiklab ang galit niya. Nagbago ang kulay ng kanyang mga mata at sumabog ang asul na kidlat na sumira sa bahagi ng gusali ng ampunan. Mabilis siyang hinila ni Guryong palayo. Nang mapatingin si Gio sa isang rebulto, may isa na namang alaala ang sumulpot at napuno siya ng pagsisisi. Napagtanto niyang maaaring siya nga ang nagsunog sa ampunan. Samantala, natuntun sila ni Yison gamit ang locator at dumating sa simbahan. Ngunit nakatakas na sina Guryong at Gio. Dahil dito, napagalitan siya ng kanyang superior at nasampal pa dahil sa kabiguan. Dinala naman ni Guryong si Gio upang makipagkita sa propesor. Matapos ang ilang pag-uusap, iminungkahi ng propesor na suriin ang katawan ni Gio. Ngunit nag-alinlangan siya. Hinimok siya ni Guryong na pumayag. Sinabing mahalagang hakbang iyon upang matuklasan ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit tinanong ni Gio kung ano ang gagawin niya kung lumabas sa investigasyon na siya ang pumatay sa mga magulang nito. Walang pag-aalinlangang sumagot si Guryong na papatayin niya siya. Sa kabila nito, pumayag si Gio na sumailalim sa pagsusuri. Nagsimula silang kumuha ng DNA sample mula sa kanya. Ngunit nang tusukin ng karayom ang kanyang likod, biglang sumulpot ang malinaw na mga alaala ng kanyang nakaraan. Habang dumarami ang kanyang naaalala, lalo siyang natakot hanggang sa bigla siyang tumakbo palabas ng silid. Nalito si Guryong sa biglaang pag-alis ni Gio. Ipinaliwanag niya na kapag may mga estranghero, hindi siya mapakali. Ngunit iba ang pakiramdam niya kay Guryong. Tila siya lamang ang mapagkakatiwalaan niya. Iginiit ni Gio na hindi niya pinatay ang mga magulang nito at sinabing kung siya nga ang may gawa, dapat ay may naging reaksyon ang kanyang mga instinct noong una silang nagkita. Matapos magsalita, naglabas siya ng mga hibla ng kuryente at biglang nawala na nag-iwan kay Guryong na naguguluhan. Gayunpaman, tiniyak ng propesor na kapag natapos ang pagsusuri ng DNA, malalaman nila kung may koneksyon si Gio kay Dr. Jungkwon. Kapag natagpuan nila ang doktor, maaaring mabuksan ang nakaraan ni Gio. Samantala, isang pag-uusap ang nagbunyag ng nakaraan ni Yison. Dati siyang elite na sundalo ng Special Forces na aksidenteng nakahagis ng bomba na ikinamatay ng siyam niyang kasamahan. Ayon sa kanya, smoke bomb lamang iyon. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan,
dahilan ay naging totoong pampasabog, kaya siya napunta sa kulungan. Si Cholsu ang nagpalaya sa kanya. Ganito rin ang nangyari sa babaeng may pulang buhok na si Yuna, na dati ring sundalo. Sa isang tactical training, aksidente niyang napaputok ang kanyang baril at napatay ang 5 niyang kasamahan. Kahit blanko lang dapat ang bala, naging tunay ito. May taong nagmanipula ng mga bala. Nahatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong, ngunit pinalaya rin siya ni Cholsu kapalit ng pangakong bibigyan siya ng bagong mga paa kung susunod siya. Sa kabila ng mga pagdududa, hindi kailanman kinuwestiyon ni Yuna ang kanyang superior. Habang naglalakad si Gio sa kalsada, nakakita siya ng calling card na kapareho ng nasa kanyang pitaka. Tinawagan niya ang numero at isang lalaking nagngangalang Wonyi ang sumagot na nagsabing kilalang kilala niya si Gio. Nagulat, sinundan ni Gio ang address papunta sa bahay ni Wonyi. Pagkakita sa kanya, masaya siyang niyakap nito at ipinagluto pa siya ng noodles. Lumabas na si Wonyi ay kaibigan ni Gio noong bata pa sila sa ampunan. Malapit sila noon at ginamit pa ni Wonyi ang kakaibang kapangyarihan ni Gio para sa maliliit na pagnanakaw. Ikinuwento rin niya ang sunog sa ampunan. Sinasabing madalas binubuli si Gio ng ibang bata na maaaring nagtulak sa kanya na sunugin ang lugar dahil sa galit. Bukod sa mga pira-pirasong alaala na yon, wala nang maalala si Gio tungkol sa kanyang nakaraan. Nang maglaon, habang natutulog si Gio, palihim na tumawag si Wonyi kay Yison. Lumalabas na dati na siyang tinakot ni Yison at pinagbantaan ang kanyang buhay. Alam ni Yison na madalas puntahan ni Gio si Wonyi, kaya inutusan niya ito na agad magulat kung sakaling muling magpakita si Gio. Samantala, natapos na ng propesor ang pagsusuri sa mga selula ni Gio at natuklasan niyang naglalaman ang katawan nito ng pinaghalong 6 na genes ng hayop na bawat isa ay nagbibigay ng kakaibang kapangyarihan. Mahigit 99% ng kanyang pisikal na anyo ay likha ni Dr. Yung Kwon, ang tanging taong may sapat na kabaliwan upang maisagawa yon. Sa kabila nito, iginiit ng propesor na kailangang mahuli si Gio. Kapag tuluyan niyang pinakawalan ang kanyang kapangyarihan, maaari itong magdulot ng napakalaking sakuna at maraming pagkamatay. Kasabay nito, habang nagigising pa lamang si Gio, dumating na si Yison. Agad silang nagbanggaan sa isang matinding labanan. Matapos makatanggap ng sunod-sunod na suntok, biglang nagising ang kapangyarihan ni Gio. Sinubukan niyang tumakas, ngunit hinablot siya ni Yison. Nang hawakan na ni Gio ang leeg ng killer, biglang sumulpot si Yuna at tinurukan siya ng pampakalma, kaya naligtas si Yison. Samantala, sa pamamagitan ng website ng Academic Society, nadiskubre ni Dr. Jung Kwon ang resulta ng pagsusuri sa selula ni Gio na inilathala ng propesor online. Galit na galit siya, hindi siya makapaniwalang ang 30 taon niyang pagsisikap ay ibinahagi ng hindi siya kinikilala. Nang makita ito, nangako si Cholsu na siya na ang bahala sa problema dahil nananatili pa rin silang magkasosyo ni Dr. Jung Kwon. Samantala, si Gio ay dinadala na papunta kay Dr. Jung Kwon. Sa gitna ng kanyang pagkalito, muling bumalik ang kanyang mga alaala. Ipinasa siya ng ama ni Gu Hyum sa mga ahente ng intelihensya na gumapos sa kanya at kumuha ng dugo. Sa galit, pinakawalan ni Gio ang kuryente at pinasabog ang kanilang sasakyan. Posible bang siyang pumatay sa mga magulang ni Gu Hyum? Habang nagkakamalay si Gio, muling tinurukan siya ni Yison ng pampakalma, ngunit halos wala itong epekto. Muling naglabas si Gio ng malakas na bugso ng kuryente at winasak ang sasakyang sinasakyan nila. Lumabas siya kasabay ng pagsabog nito sa likuran. Bagamat nakaligtas si Yison at nakagapang palabas, agad namang tinawagan ni Gio si Gu Hyum na mabilis na natunton ang kanyang lokasyon at natagpuan siya. Naalala ni Gu Hyum ang payo ng propesor na hulihin si Gio, kaya naghanda siyang kumilos, ngunit nabigla siya nang sumandal si Gio sa kanyang balikat na nagdulot ng pagkalito sa kanya. Sa huli, hindi niya nagawang arestuhin ito at pinayagan pa siyang pansamantalang manatili sa kanyang bahay. Samantala, matapos mangako si Cholsu na tutulungan si Dr. Jung Kwon, kumuha siya ng mga hacker upang patigilin ang Banking Systems Network at ang mga server ng National Research Institute. Labis itong ikinagulat ng propesor. Pagkatapos, nakipagkita si Cholsu sa isang babaeng nagngangalang Jung Ah, ang tagapagtatag ng Human Tech at leader ng isang kulto na inuuna ang agham kaysa pananampalataya. Bilang kasosyo ni na Dr. Jung Kwon at Cholsu, layunin niyang mahuli si Gio upang makalikha pa ng mas maraming katulad niya. Ngunit hindi nagtagal, nalaman ni Cholsu na nakatakas si Gio. Sa sobrang galit, paulit-ulit niyang sinuntok ang mukha ni Yison, ngunit wala pa rin itong malay. Nasaksihan ito ni Yuna at sinubukang ipagtanggol si Yison, ngunit siya man ay sinaktan ni Cholsu. Kalaunan, bumisita si Yison kay Dr. Jung Kwon at humiling na palakasin pa siya. Sa kabila ng babala tungkol sa mapanganib na epekto, iginiit pa rin niya ito. Tinurukan siya ni Dr. Jung Kwon ng isang stimulant at agad nagsimulang mangisay ng marahas ang kanyang katawan. Nang hilingin din ni Yuna ang parehong iniksyon, agad siyang pinigilan ni Yison. Samantala, bumili si Gu Hyum ng mga damit para kay Gio at tinawagan ang propesor. Ipinaalam na kasama niya si Gio. Walang pag-aalinlangan, pinayuhan siya ng propesor na dalhin si Gio sa istasyon ng pulisya. Sa sandaling iyon, may isang babae na biglang tumakbo sa harap ng sasakyan ng propesor. Agad siyang bumaba upang tingnan ito. Si Yuna pala iyon. Pagbalik niya sa kanyang sasakyan, bigla siyang inambush ni Yison at pinatulog gamit ang pampakalma. Ibinigay ni Yison ang susi ng silid ng propesor sa kanyang tauhan. Samantala, sa bahay ni Gu Hyum, natagpuan ni Gio ang mga dokumento tungkol sa pagkawala ng kanyang mga magulang. Dahil dito, muling nagbalik ang kanyang mga alaala at ibinahagi niya ang mga ito kay Gu Hyum kahit hindi pa rin niya alam kung bakit siya napunta sa bahay nito noon. Iginiit ni Gu Hyum na si Dr. Jung Kwon ang susi upang mabuksan ang kanyang mga alaala. Sa kabilang banda, dinala ang propesor sa isang liblib na lugar. Pinilit ni Yison na painumin siya ng alak at tinurukan ng ethanol upang palabasing nagpakasakit
makamatay siya dahil sa kalasingan. Sa ilalim ng banta, ibinunyag ng propesor kung saan niya itinago ang kopya ng pagsusuri sa selula ni Gio. Ipinakuha iyon ni Yison sa kanyang tauhan. Saka muling tinurukan ng ethanol ang propesor bago itinulak siya, kasama ang kanyang sasakyan, pababa sa bangin. Namatay ang propesor. Nang marinig ni Guryom ang balita, tuluyan siyang nabasag at napaiyak. Kahapon lamang ay nakausap niya ang kanyang guro. Ngayon, wala na ito. Tumanggi siyang paniwalaan na namatay ito dahil sa pag-inom, at naghinalang isa itong pagpatay. Habang pauwi, biglang tumigil ang sasakyan ni Guryom. Sinabotahe ito ng malayuan ng tauhan ni Yison na agad ding nagtangkang patayin siya. Sa pamamagitan ng isang reporter sa lugar, mabilis na nakarating ang balita kay Gio. Nang malaman niyang kinidnap si Guryom, agad siyang tumungo sa kaibigang si Wonyi at hiniling na ulitin nito ang dati niyang pagtataksil. Bagamat nalilito, pumayag si Wonyi. Nagbigay siya ng pekeng lokasyon ng pagkikita kay Yison, kaya agad itong nagtungo roon. Pagdating ni Yison at Yuna, hindi sumipot si Wonyi kundi pinapunta sila sa unang palapag. Sinamantala ni Gio ang pagkakataon at inambush ang natitirang tauhan nilang si Taio. Nagkaroon ng labanan, ngunit naglabas si Gio ng kuryente at sinunog ang kamay ni Taio. Pagkatapos, nailigtas niya si Guryom, ngunit iginiit niyang tumakas ito, habang siya naman ay mananatili upang harapin ang iba. Alam niyang tututol si Guryom, kaya pinatulog niya ito gamit ang isang bugso ng kuryente. Pagkatapos, sumakay siya sa sasakyan at umalis upang ilayo ang mga kalaban. Iniwang nakagapo si Taio. Habang tinatanong si Taio tungkol sa organisasyon sa likod nila, nanatiling tikom ang bibig nito, sanay sa malupit na pagsasanay. Hindi siya nagsalita kahit banta ng kamatayan. Walang tigil siyang sinuntok ni Gio at pinahirapan gamit ang kuryente hanggang mawalan ito ng malay. Pagdating ni Yison at Yuna, natagpuan nilang wala ng malay si Taio at nagpasya silang isama ito. Kaagad namang sinundan ni Gio ang kanilang kinaroroonan. Mabilis siyang nakarating sa malaking bulwagan ng pasilidad ng pananaliksik. Namataan siya ni Yison at matapos siyang kutsain, agad siyang inatake. Kahit mabilis ang galaw ni Yison, hindi niya kayang pantayan ang mutation ni Gio. Hindi sumuko si Yison at nakaganti. Dahilan upang matumba si Gio, dinala siya sa laboratorio kung saan sinalubong siya ni Dr. Jongkwon. Pagkakita sa doktor, agad na nag-alab ang galit ni Gio. Sa hindi inaasahan, sinabi ni Jongkwon na siya ang tunay na ama ni Gio at mahal na mahal niya ito. Nang tanungin kung bakit siya tumakas, ipinaliwanag ni Jongkwon na sinunog ng ama ni Guryom ang laboratorio at dinala si Gio upang ibenta. Itinanggi rin niyang si Gio ang pumatay sa ama ni Guryom at binigyang diin ang kanyang pagmamahal dito. Hiniling ni Gio na malaman kung sino ang tunay na pumatay, ngunit sa sandaling iyon ay tumunog ang relo ni Jongkwon. Sinabi niyang si Gio na mismo ang maghanap ng sagot, saka nagsuot ng gas mask at nagpakawala ng pampakalma sa silid, dahilan upang bumagsak si Gio sa sakit. Pagkatapos, itinali siya sa isang mesa para sa eksperimento. Plano nilang i-clone ang kanyang mga selula, ngunit masyado raw itong maraming impurities. Kaya balak nilang sunugin ang mahihinang selula hanggang ang matira ay purong malulusog na selula na angkop para sa cloning. Plano ni Jung-ah na gamitin ang mga tapat na miyembro ng kanyang kulto bilang mga tagapagdalang ina ng mga batang mula sa selula ni Gio. Ngunit iginit din niya na kapag natapos ang cloning, dapat patayin si Gio dahil mahirap siyang kontrolin. Sinimulan nilang sunugin ang kanyang mga selula sa pamamagitan ng pagpapadaloy ng napakalakas na kuryente sa kanyang katawan, dahilan upang mapasigaw siya sa matinding sakit. Sa loob ng 2 linggo, walang tigil nila siyang pinahirapan. Samantala, patuloy na nag-imbestiga si Guryom tungkol kay Dr. Jongkwon. Sa pagsisiyasat niya sa Human Tech, may napansin siyang kakaiba. Ang konsumo ng kuryente ng kumpanya ay halos katumbas ng isang 30 palapag na gusali ng apartment. Dahil dito, nagpunta siya sa Human Tech at hiniling na makita ang basement. Umiwas ang doktor na namamahala roon at itinangging may ganoong lugar. Nang matakot itong mabuking, hinampas pa nito si Guryom sa ulo gamit ang baso. Hindi na tinag si Guryom, gumanti siya at napabagsak ang doktor. Sa basement, matagumpay nang naklone ang mga selula ni Gio at nakalikha sila ng mga perpektong embryo. Sa loob ng 2 linggo, balak nilang ilipat ang mga ito sa mga tagasunod ng kulto. Ipinahayag ni Dr. Jongkwon kay Gio na iyon na ang huling araw nito at nangakong bibigyan siya ng mapayapang kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection. Walang takot na hinamon ni Gio ang doktor na gawin ito. Ngunit bago iyon, sinabi ni Jongkwon na kailangan munang mabuhay si Gio upang malaman kung sino ang pumatay sa mga magulang ni Guryom. Sa halip na ituloy ang plano, itinapon niya ang syringe at tinurukan si Gio ng stimulant. Pagkatapos, nagsinungaling si Jongkwon kay Jung-ah, sinabing kailangan pa ng oras para umepekto ang lason dahil sa matibay na katawan ni Gio. Sa totoo lang, alam niyang kapag namatay si Gio, mawawala ang halaga niya kay Jung-ah at malamang siya naman ang susunod na papatayin. Samantala, pinilit ni Guryom ang doktor na dalhin siya sa basement, kung saan natuklasan niya ang maraming hayop na nakakulong para sa eksperimento. Binunot niya ang kanyang sandata at nilabanan ng mga tauhan. Kasabay nito, nagkamalay si Gio at nagdulot ng napakalakas na pagsabog sa basement. Tumakas sina Jung-ah at Dr. Jongkwon, ngunit nanatili si Yison upang harapin si Gio. Sa kabila ng pagsisikap ni Yison na naig si Gio, sinipa niya ito at sinakal laban sa pader. Habang tumatakas si Gio mula sa laboratorio, hinarangan siya ng iba pang tauhan, ngunit wala silang laban sa kanya. Ang isa na sumubok humarang ay itinapo niya sa kisame at madali niyang napatras ang iba. Tumanggi si Yison na tanggapin ang pagkatalo at sinubukang turukan ang sarili ng panibagong dose
pagtapos ng pampalakas ng selula. Namagitan si Yuna at nag-alok na siya na lang ang lalaban kay Gio, ngunit walang sabi-sabing pinatumba siya ni Yison. Samantala, natagpuan ni Guryom si Gio at hinikayat siyang tumakas kasama niya. Tumanggi si Gio, desidido siyang hanapin si Dr. Jungkwon, ang susi sa pagbubunyag ng kanyang nakaraan. Biglang may bakal na lumipad papunta sa kanila. Bumalik si Yison, ngayon ay mas malakas na. Sa isang hagod lang, napatalsik niya si Guryom papasok sa isang silid kung saan natuklasan niya ang maraming sanggol. Desidido siyang iligtas ang mga ito, kaya nagpasya siyang ilabas sila sa pasilidad. Samantala, nagpatuloy ang matinding labanan ni Gio at Yison. Ngunit sa pagkakataong ito, umabot na sa sukdulan ang galit ni Gio. Kumislap ang kanyang katawan sa kuryente, hanggang sa pakawalan niya ang napakalakas na bugso na nagpahagi sa lahat. Nang makita niya si Guryom na walang malay sa harap niya, agad siyang tumakbo papunta rito. Ilang sandali lang, sumabog ang buong silid, at nagawa ni Gio na madala si Guryom sa ospital sa tamang oras. Malubhang sugatan at talunan si Yison, habang si Yuna ay halos madurog sa sakit habang yakap siya at umiiyak ng walang tigil. Lubos ding nasiraan si Jung-ah, na wala ang 100 bilyong won sa proyekto. Sa galit, sinisi niya si Cholsu na hindi na siya pinansin. Alam ni Cholsu na kung maisisilang ang mga clone ni Gio, sasambahin si Jung-ah ng kanyang mga tagasunod bilang Diyos at ibibigay ang kanilang kayamanan, halagang higit pa sa nawalang pera. Itinanggi ito ni Jung-ah, ngunit hinikayat si Cholsu na makipagtulungan dahil mayroon pa silang mga fertilized embryo at kailangan na lang ng bagong laboratorio upang muling magsimula. Mabilis na kumalat sa pulisya ang masaker sa pasilidad. 11 mananaliksik ang patay at isang sugatan. Ang doktor. Sa telebisyon, maling inakusahan ng doktor si Guryom bilang may kagagawan ng pagpatay upang maitago ang lihim na laboratorio. Nang marinig ito, gumawa ng kaguluhan si Gio sa ospital upang matulungan si Guryom na makatakas. Ngunit iginiit ni Guryom na bumalik sa istasyon ng pulisya upang mag-imbestiga at linisin ang kanyang pangalan. Binalaan siya ni Gio na pinakialaman na ang ebidensya sa pinangyarihan ng krimen at tiyak na maaaresto siya kung babalik. Hinimok niya itong sumama na lamang sa kanya at magtago muna. Samantala, si Jung-ah na hindi pa rin makapaniwala ay nagsimulang maghasik ng alitan. Nilapitan niya sina Yison at Yuna at inalok ang kanilang mga ninanais kapalit ng pagtatrabaho para sa kanya. Nag-alinlangan ang dalawa at humingi ng oras upang magpasya. Samantala, dinala ni Gio si Guryom sa bahay ni Won-yi. Sa kabila ng dating pagtataksil nito, hindi nagtanim ng sama ng loob si Gio dahil alam niyang napilitan lamang ito dahil sa mga banta ni Yison. Kinagabihan, tinawagan ni Guryom ang hepe ng pulisya. Iginiit na hindi siya killer at may ebidensya siya tungkol sa lihim na laboratorio sa basement ng Humantech. Hiniling niyang samahan siya sa investigasyon. Pumayag ang hepe. Ngunit pagkapatay ng tawag, agad niyang ipinaalam kay Cholsu. Lumalabas na nabayaran na siya. Tahimik na umalis si Guryom mag-isa. Ngunit hindi iyon nakalusot sa matalas na mata ni Gio. Sa Humantech, nakipagkita si Guryom sa hepe. Ngunit hindi niya mabuksan ang pinto papunta sa basement. Lalong naghinala ang hepe at nagbantang arestuhin siya. Bigla niyang pinapasok ang mga tauhan ni Cholsu na balak siyang patayin upang patahimikin tungkol sa laboratorio habang siya ay naghintay sa labas. Sa sandaling iyon, dumating si Gio at walang sabi-sabing sinuntok ang hepe ng pulisya. Sa loob lamang ng maikling oras, madaling natalo ni Gio ang mga tauhan ni Cholsu. Ngunit nang papalabas na sila, hinarangan sila ng hepe. Hinaputukan niya si Guryom, ngunit agad na sumalo si Gio at pinrotektahan siya. Gusto mang lumaban ni Guryom, hindi niya kayang saktan ang kanyang kapatid. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pag-atake sa hepe at nabunyag ang pagkakakilanlan ni Guryom. Dahil walang tigil ang paghahabol ng pulisya sa kanya, malinaw na hindi na sila maaaring manatili sa lungsod. Iminungkahi ni Won-yi na magtago sila sa isang lugar kung saan dati silang nagtrabaho ni Gio. Ngunit biglang tumayo ang balahibo sa braso ni Gio, palatandaan ng panganib. Papalapit na ang mga pulis sa apartment ni Won-yi. Wala nang ibang pagpipilian. Tumakas sina Gio at Guryom palabas ng lungsod. Samantala, matapos ang ilang araw ng pagpapagaling, naging matatag na muli ang kalagayan ni Yison. Nakahanap si Cholsu ng bagong pasilidad para sa pananaliksik at pumili si Jung-ah ng 3 tapat na tagasunod ng kanyang kulto upang magdala ng mga clone embryo. Sa pagsunod sa direksyon ni Won-yi, nakarating sina Gio at Guryom sa isang bukirin at nagpa siyang magtago muna roon. Sa ibang pangyayari, ang doktor na nag-akusa kay Guryom ay nagtangkang tumakas palabas ng bansa, ngunit naharang siya ni Yison at pinatay sa isang liblib na lugar. Nang kumalat ang balita, pinalabas itong pagpapakamatay dahil sa depresyon, isang pagtatakip na ginawa ni Yison. Samantala, kumampi si Yuna kay Jung-ah at lihim na kinopya ang data mula sa hard drive ni Dr. Jungkwon. Mabilis itong napansin ni Cholsu at natuklasan niyang pati ang natitirang fertilized eggs ay ninakaw na rin. Sa galit, nagpa siya si Cholsu na kumalas kay Jung-ah at ibenta ang natitirang embryo, ngunit nalaman niyang wala na rin ang mga ito. Sinubukan ni Yison na pigilan si Yuna, ngunit huli na ang lahat. Gayunpaman, hindi agad ibinigay ni Yuna ang mga ninakaw kay Jung-ah. Humingi siya ng kapalit. Natulungan muna siya ni Jung-ah na palayain si Yison, umaasang tatakas ito kasama niya. Sa malas, masyadong tapat si Yison kay Cholsu na nangakong bibigyan siya ng bagong braso. Pumayag si Jung-ah sa kondisyon ni Yuna. Kahit nalaman ni Yison ang ginawa ni Yuna, hindi niya ito isinumbong at tinakpan pa niya ito sa harap ni Cholsu. Samantala, mas naging payapa ang buhay ni Gio at Guryom kaysa dati. Sa paglipas ng mga buwan, nahulog ang loob nila sa isa't isa at kalaunan ay nabuntis si Guryom. Nagulat si Gio sa balita at umasa na ang kanilang anak ay magmamana ng katangian ni Guryom dahil natatakot siyang kumana nito ang kanyang
jeans. Baka hindi ito tanggapin ng lipunan. Inalo siya ni Guryom at pinawi ang kanyang pangamba. Ibinahagi ni Gio ang balita kay Won-yi na nagulat din. Pagkatapos, hiniling ni Gio sa kanyang kaibigan na ayusin ang isang ID para sa kanilang magiging anak. Sa kabilang banda, nagkita ang tatlong buntis na tagasunod ng kulto kay Jung-ah upang iulat ang kanilang kalagayan. Nagulat sila sa lakas ng galaw ng mga sanggol sa kanilang sinapupunan, ngunit wala itong pakialam sa kanilang kalagayan. Ang mahalaga lang sa kanya ay maisilang ng maayos ang tatlong bata. Ilang sandali matapos kumuha ng wedding photo sina Gio at Guryom, biglang sumakit ang tiyan ni Guryom at dinala siya sa ospital. Lingid sa kaalaman nila, manganganak na rin ang tatlong tagasunod ng kulto, ngunit nauwi sa trahedya ang kanilang pagbubuntis. Matindi ang sakit sa kanilang tiyan at tila pumutok ang kanilang katawan. Namatay silang lahat dahil ang mga fetus ay masyadong malakas para kayanin ang katawan ng tao at sumabog sa loob nila. Muling nabigo ang plano ni Jung-ah at nagdulot ito ng matinding pagtatalo nila ni Chol-soo. Nagpa siya si Chol-soo na putulin ang ugnayan sa kanya at upang maisalba ang sitwasyon, inutusan si Yi-son na hulihin si Gio. Samantala, labis ang saya ni Gio nang isilang ang kanyang anak na babae, isang napakagandang munting anghel. Ngunit panandalian lamang ang kanyang kaligayahan. Nakita ni Guryom sa balita sa telebisyon na natagpuan na ng pulisya ang mga labi ng kanyang mga magulang na siyang naglutas sa 20 taong misteryo ng kanilang pagkawala. Napag-alamang sanhi ng kanilang pagkamatay ang isang malakas na boltahe ng kuryente na tumama sa kanilang sasakyan. Agad na naisip ni Guryom si Gio. Pagbalik ni Gio sa ospital, wala na roon ang kanyang asawa at anak. Sa CCTV ng ospital, nakita na dinukot sila ni Yi-son. Ilang oras bago iyon, tinakot ng grupo ni Yi-son ang buhay ng sanggol upang mapasunod si Guryom, kaya wala itong nagawa kundi sumunod. Nakaramdam si Gio ng matinding pangamba. Alam niyang may paparating na trahedya. Dinala ng grupo ni Yi-son si Guryom sa isang pribadong tirahan. Laking gulat niya nang makita roon ang hepe ng pulisya na may dala pang laruan para sa sanggol. Hindi siya makapaniwalang kaya pa siyang harapin ng hepe. Iginiit nito na si Gio ang pumatay sa kanyang mga magulang, ngunit tumanggi siyang maniwala. Dahil sa kakaibang pagkakataon ng mga pangyayari, humiling siya ng DNA test upang makumpirma ang katotohanan. Hinila ni Yi-son ang ilang hibla ng kanyang buhok at ibinigay ito sa hepe para sa pagsusuri, ngunit isa lamang itong panlilinlang. Nauna nang naghanda si Chol-soo ng pekeng DNA report. Samantala, pumunta si Gio kay Won-yi at ipinaliwanag ang lahat. Dahil alam niyang kakampi ng kanilang mga kaaway ang hepe, binalak ni Gio na dukutin ito. Ngunit agad siyang pinigilan ni Won-yi at inalok na siya na lang ang tutulong. Sa kabilang banda, upang tuparin ang kasunduan kay Yuna, kumuha si Jung-ah ng bagong manager at inimbitahan si Chol-soo sa isang pulong. Uminit ang tensyon ng ibunyag ng direktor na si Chol-soo, ang tunay na pumatay sa ama ni Guryom. Nabunyag na ang ama ni Guryom ay isa sa mga nagtatag ng human tech at kasangkot sa Project Luca na layong lumikha ng sangkatauhang walang sakit. Ngunit ang bisyon ni Dr. Jungkwon na paunlarin ng tao ay humantong sa paglikha ng isang mapanganib na hybrid, si Gio. Upang sabotahehin ang proyekto, tumakas ang ama ni Guryom kasama si Gio at ipinasa ito sa ahensya ng intelihensiya. Sa kanilang pagtakas, sumabog ang kapangyarihan ni Gio, ngunit nakaligtas ang ama ni Guryom. Tumakbo siya papasok sa kagubatan, ngunit doon siya pinatay ni Chol-soo. Nabigla si Guryom sa katotohanan ito at lalo pang nabulgar si Chol-soo ng ibunyag ng direktor na siya rin ang nag-frame kina Yi-son at Yuna upang pilitin silang maging tapat sa kanya. Pagkatapos, inilabas ng direktor ang isang sobre at sinabihan si Chol-soo na bumalik na sa kanyang probinsya na lalo nitong ikinagalit. Samantala, tinupad ni Jung-ah ang kanyang pangako kay Yuna at inutusan itong ibigay ang mga ninakaw na fertilized embryo. Kasabay nito, ipinakita ng hepe ng pulisya kay Guryom ang peking resulta ng DNA test na nagsasabing isang malakas na boltahe ng kuryente ang ikinamatay ng kanyang mga magulang. Nabigla si Guryom at nagsimulang magtanong kung si Gio nga ba ang may sala. Pinilit siya ng hepe na ibunyag ang kinaroroonan ni Gio at nangakong parurusahan ito, ngunit mariin niyang ipinagtanggol ang kanyang asawa at tumangging maniwalang isa itong killer. Samantala, matapos ang mga banta ni Jung-ah, nawalan ng kontrol si Chol-soo at inutusan si Yi-son na lipulin ang mga tauhan nito. Kahit pinalaya na si Yi-son, pinaalalahanan siya ni Chol-soo na manatiling tapat hanggang sa huli. Kinagabihan, hinarap ni Yi-son si Yuna. Alam nito ang ginawa ng babae, kaya nakiusap ito na magsimula na lang silang muli at tumakas ng magkasama. Ngunit tumanggi si Yi-son, alam niyang hahabulin sila ni Chol-soo. Sa halip, binalaan niya si Yuna na umalis sa bahay ni Jung-ah dahil may planong masaker kinabukasan. Kinabukasan, ibinunyag ni Chol-soo ang kanyang plano, hulihin si Gio at ibenta ito sa mga mamimiling Hapones sa napakalaking halaga. Alam niyang malaya na si Yi-son, kaya muling ipinangako ni Chol-soo na gagamutin ang braso nito kung matagumpay nitong makumpleto ang misyon. Matapos marinig ang plano ni Gio, sinundan ni Won-yi ang isang pulis, ngunit nag-alinlangan siyang dukutin ito. Biglang lumitaw ang hepe ng pulisya, kaya napilitang tumakas ang dalawa. Iminungkahi ni Won-yi na ipagpaliban muna ang plano dahil hindi tama ang tiyempo. Ngunit nawala na ng pasensya si Gio. Pinatulog niya si Won-yi gamit ang kuryente at nagpasiyang kumilos mag-isa. Habang umiinom ang mga pulis, napansin nila si Gio sa labas. Hinabol nila siya at nasukol sa isang saradong kanto. Ngunit madali niyang pinabagsak ang bawat pulis, hanggang sa ang hepe na lang ang natira. Dinukot niya ito at dinala sa isang bakanting silid. Pinahirapan upang ibunyag kung nasaan si Guryom. Samantala, minanipula ni Chol-soo si Guryom. Maling inakusahan si Gio bilang pumatay sa kanyang mga magulang. Nangako siyang lilinisin ang kanyang pangalan kapalit ng pagdadala kay Gio sa kanya. Sa sandaling iyon, tinawagan
Tinawagan ni Gio si Cholsu na lumabas upang sagutin ang tawag at ibinigay ang lugar ng pagkikita. Agad na nagtungo si Gio sa lugar, hindi alam na isa itong patibong sa mansyon ni Jung-ah. Pinili ni Cholsu ang lugar upang magamit si Gio laban sa mga tauhan ni Jung-ah. Walang awang pinaslang ni Gio ang bawat tauhan na humarang sa kanya. Sa takot, nagbigay alam ang isa sa mga tauhan kay Jung-ah. Nang marinig ito, nagulat si Yison. Nasa mansyon ni Jung-ah ang minamahal niyang si Yuna. Mabilis na nagtungo si Yison sa mansyon. Ngunit huli na, nalipol na ni Gio ang mga tauhan. Habang paakyat si Gio sa hagdan, bigla siyang inambush ni Yuna at sinaksak sa tiyan. Sa galit, agad niyang binali ang leeg nito at napatay ito. Pagdating ni Yison, huli na ang lahat. Pinagsisihan niyang hindi niya pinakinggan ang pakiusap ni Yuna na tumakas silang magkasama, kaya nagpasya siyang maghiganti. Tinunto niya si Wonyi at tinakot upang akitin si Gio, ngunit sa halip na magtaksil muli, matapang na sinabi ni Wonyi ang totoo. Dahil dito, brutal siyang sinipa ni Yison sa mukha. Pagdating ni Gio, nadatnan niyang dinurog na ni Yison ang ulo ni Wonyi. Sa galit, pinakawalan ni Gio ang kanyang kapangyarihan at winasak si Yison gamit ang matinding bugso ng kuryente. Sa malas, hindi na niya nailigtas si Wonyi. Nang malaman ni Jung-ah ang pagkamatay ni Yuna, labis siyang nabigla dahil hindi na ibigay ni Yuna ang mga embryo. Sinabi ni Dr. Jung-kwon na hindi na nila ito kailangan. Mayroon na silang bagong asset, ang anak ni Gio. Upang maisakatuparan ang kanilang plano, kailangan nilang kontrolin si Gio. Samantala, inutusan ng direktor ang kanyang mga tauhan na dukutin si Gio. Inatake nila ang grupo ni Cholsu, pinatay si Tae-oh, at madaling nahuli si Guryong. Habang bumababa sila sa elevator, nakita sila ni Gio. Desperado siyang iligtas ang kanyang asawa, ngunit huli na ang lahat. Dinala siya kina Jung-ah at Dr. Jung-kwon na nagsabing siya ang ina ni Gio. Nais nilang malaman kung gaano karami sa genes ni Gio ang namana ng kanyang anak. Dahil dito, ipinaliwanag ni Dr. Jung-kwon kung bakit niya nilikha si Gio, kabilang ang pagsasanib ng DNA ng iba't ibang hayop sa kanyang katawan. Nang marinig ito, nakaramdam ng matinding pagkasuklam si Gio at napasuka. Samantala, napagtanto ng hepe ng pulisya na masyado ng maraming alam ang kapatid ni Gio, kaya nagpasya siyang patayin ito. Ngunit sa huling sandali, nagsisi siya at sinubukang iligtas ito. Ngunit huli na ang lahat, patay na ang kapatid. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Gio at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang iligtas ang buhay ng lalaki na bahagyang nagpagaan sa konsensya nito. Bilang kabayaran, hinimok ng hepe si Gio na hanapin si Jung-ah dahil malamang na nasa kanya si Guhyum. Matapos matalo ni Gio, muling binuhay ni Cholsu si Yison sa pamamagitan ng isa pang stimulant. Sa galit, paulit-ulit na sinuntok ni Yison si Cholsu. Sinisisi ito sa pag-akit kay Gio sa mansyon ni Jung-ah, isang pangyayaring nagdulot ng pagkamatay ni Yuna. Ngunit gaya ng dati, minanipula siya ni Cholsu. Iginiit na kailangan siya ni Yison upang matalo si Gio. Ibinunyag niya ang plano niyang ibenta si Gio sa Japan kapalit ng 10 bilyong won at inalok si Yison ng isang gamot na magpapalakas sa kanya ng 5 beses. Kahit may panganib sa buhay, walang pag-aatubiling tinanggap ni Yison. Sinabing kung mapapatay niya si Gio, mamamatay siya ng walang pagsisisi. Sa tulong ng impormasyon mula sa hepe, mabilis na natunto ni Gio si Jung-ah. Sa isang kamay, inangat niya ito mula sa lupa at tinakot na ibunyag ang kinaroroonan ni Guhyum. Dinala siya nito sa kanyang asawa. Sa sandaling iyon, biglang sumabog ang kapangyarihan ng kanilang anak na ikinagulat ni Guhyum. Dumating si Gio, ngunit pinaghinalaan siya ni Guhyum na siya ang pumatay sa kanyang mga magulang at desperadong itinaboy siya. Sa kabila ng kanyang paliwanag, nanaig ang takot at galit ni Guhyum, kaya ikinulong muna siya ni Gio sa isang silid at nangakong aayusin ang lahat. Pagkatapos, hinarap niya sina Jung-ah at Dr. Jung-kwon. Ibinunyag ni Jung-ah na siya ang kanyang tunay na ina. Siya ang nagbigay ng itlog habang si Jung-kwon naman ang nagbigay ng semilya upang likhain siya. Tinanggihan ito ni Gio at iginiit na linisin muna nila ang maling paratang kay Guhyum. Ngunit para kay Jung-ah, maliit na bagay lamang iyon. Ang mahalaga ay ang kapangyarihang namana ng kanilang anak. Binalaan niya si Gio na hindi pa handa ang mundo na tanggapin ang bata, kaya haharap ito sa parehong pag-iisa na dinanas niya. Nag-alok si Dr. Jung-kwon ng solusyon. Lumikha ng libo-libong katulad ni Gio. Sa ganitong paraan, magiging normal ang kanyang uri at maaari pa siyang sambahin bilang pinagmulan ng bagong sangkatauhan at hindi na lalaki mag-isa ang kanyang anak. Nagdulot ito ng matinding pagkalito kay Gio. Samantala, dumating ang hepe ng pulisya sa mansyon ni Jung-ah kung saan nangangaral ito sa kanyang mga tagasunod, balak siyang patayin. Ngunit bago siya makakilos, may isang binatang sumulpot at inakusahan si Jung-ah na niloko siya at kinuha ang lahat ng kanyang kayamanan kapalit ng pangako ng isang dakilang Diyos. Habang susugod ang binata upang patayin si Jung-ah, pinakawalan ni Gio ang kuryente at pinalipad ito palayo. Dahil dito, napagkamalan siyang Diyos ng mga tao roon at sabay-sabay silang yumukod sa kanya. Samantala, sinubukan ni Guryum na makatakas mula sa silid kung saan siya nakakulong at nilabanan ang mga tauhan. Ngunit sa kanyang pagtakas, muli siyang nahuli. Natagpuan siya ni Gio at hinikayat na tumigil. Pagkatapos ay dinala ang kanilang anak pabalik sa mansyon. Nagpa siya si Gio na sundin ang plano ni Dr. Jung-kwon at ipinaliwanag ito kay Guryum. Nabigla siya at tumutol, sinasabing para itong muling pagdidisenyo ng sangkatauhan. Ngunit nanatiling matatag si Gio sa kanyang desisyon. Kasabay nito, kumuha si Cholsu ng 4 na bagong killer upang patayin sina Jung-ah at Gio at binigyan si Yison ng gamot na magpapalakas sa kanya upang maisulong ang plano ni Jung-kwon. Pumayag si Gio na dumaloy ang kuryente sa kanyang katawan upang sunugin ang mahihinang selula at matira ang pinakamalalakas para sa embryo implantation. Biglang narinig ni Gio ang iyak ng kanyang anak. Agad siyang tumakbo sa silid ni Guryum at natagpuan
natagpuan ang sanggol na napapalibutan ng asul na kuryente. Habang duguan ang mukha ni Guryum, ipinaliwanag ni Jungkwon na hindi nakikilala ng bata ang kanyang ina dahil sa bawat bugso ng kuryente, namamatay ang mahihinang selula, kabilang ang mga selula sa utak, na nagdudulot ng pagkawala ng alaala. Ganoon din ang nangyari kay Gio noon, hanggang sa tumigil ito dahil sa mga pag-atake ni Yison. Ipinaliwanag pa ni Dr. Jungkwon na noong labanan ni Gio at Yison, napakalakas ng kapangyarihang pinakawalan ni Gio kaya nasunog ang lahat ng mahihinang selula sa kanyang katawan, at ang natira na lamang ay ang pinakamalalakas na siyang nagpanatili ng kanyang alaala. Upang maiwasang mawalan ng alaala ang kanilang anak, kailangan itong sumailalim sa paulit-ulit na electric shock hanggang malampasan nito ang sariling limitasyon. Nag-alinlangan si Gio, ngunit sa takot na lumaki ang anak na hindi sila makilala, sinubukan niyang kumbinsihin si Guryum. Mariin itong tumanggi at nangakong hinding-hindi niya ibibigay ang kanilang anak sa mga baliw na iyon kahit pa ikamatay niya ito. Wala nang ibang pagpipilian. Kinuryente ni Gio si Guryum hanggang mawalan ito ng malay at dinala ang kanilang anak kay Dr. Jungkwon. Samantala, pinangunahan ni Yison ang 5 killer patungo sa kinaroroonan ni Jung-ah. Isang matinding labanan ang sumiklab. Walang salitang binitiwan. Sinubukang tumakas ni Jung-ah, ngunit nahuli siya. Nang makahanap ng pagkakataon, sinaksak niya si Yison sa dibdib gamit ang nakatagong kutsilyo, pero tila walang epekto. Habang papatayin na sana siya, sumingit ang kanyang mga bodyguard. Kasabay nito, nagising si Guryum. Kinagat niya ang sarili niyang braso upang magpanggap na sugatan at mailihis ang atensyon ng mga tauhan. Nang lumapit ang mga ito, mabilis niya silang pinabagsak. Habang naghahanda si Gio para sa eksperimento sa kanilang anak gamit ang kuryente, biglang sumugod si Guryum upang iligtas ito. Pinasok ng mga tauhan ni Yison ang laboratorio, ngunit hinarang sila ni Gio upang protektahan si Guryum. Piniling maiwan at lumaban para mabigyan siya ng oras makatakas. Dahil sa epekto ng gamot, lumakas si Yison at nagkaroon ng bentahe, ngunit nakahanap ng pagkakataon si Gio na sakalin siya. Matapos ang matinding sagupaan, nawalan ng malay si Yison. Habang tumatakas si Guryum sa labas, nasalubong niya ang hepe ng pulisya. Agad niya itong sinipa at tinutukan ng baril, ngunit ibinunyag nitong naroon siya upang iligtas siya. Tinanggap pa nito ang isang saksak para sa kanya. Sinubukan siyang pigilan ng isang tauhan, ngunit binaril ito ni Guryum at napatay. Pagkatapos, binaril sa tiyan ng hepe. Nabigla si Guryum sa sakripisyo nito at agad siyang tinulungan. Nang dumating si Gio, nakalayo na siya sakay ng sasakyan. Sa loob ng kotse, umamin ang hepe sa kanyang kasalanan. Hindi si Gio ang pumatay sa kanyang mga magulang, kundi si Cholsu. Matapos iyon, nalagutan na siya ng hininga. Labis na nasaktan si Guryum at nagluksa. Di nagtagal, naabutan sila ni Gio, ngunit natakot si Guryum at tumakas. Ikinandado ang pinto sa pagitan nila. Dahil sa pagkadismaya, humingi si Gio ng paliwanag. Inamin niyang natatakot siya rito dahil inilagay nito ang kanilang anak sa mesa ng eksperimento. Balak niyang umalis kasama ang bata. Naniniwalang iyon ang magpapalaya kay Gio sa pagiging halimaw. Wasak ang puso. Walang tigil na kinatok ni Gio ang pinto, ngunit walang nangyari. Sa sandaling iyon, hinarap siya ni Yison, determinadong talunin siya. Kahit binigyan ng pagkakataong umatras, umatake pa rin si Yison gamit ang kutsilyo. Wala nang ibang nagawa si Gio kundi patayin siya agad. Nakipagkita si Gio sa direktor at hiniling na pakilusin ang mga tauhan nito upang hanapin si Guryum, kapalit ng pagtupad sa anumang hiling nito. Samantala, labis na nabalisa si Jung-ah sa mga banta ni Yison at naging padalos-dalos, iniutos niyang dalhin ni Gio si Cholsu. Kung hindi ay sasaktan niya ang asawa at anak nito. Sa galit, agad siyang pinatay ni Gio. Pinaalalahanan ni Dr. Jungkwon si Gio na huwag isuko ang plano nila para sa bagong sangkatauhan. Samantala, iniwan ni Guryum ang kanilang anak sa isang kasamahang pulis at sinundan si Cholsu. Nang tumunog ang fire alarm, inatake niya ito. Lumaban si Cholsu ngunit nanaig si Guryum. Inusisa niya ito at nalaman niyang pinatay nito ang kanyang ama dahil hadlang ito sa kanilang pananaliksik. Inirecord niya ang pag-amin nito bilang ebidensya. Natunton ng mga tauhan ng direktor si Guryum at sinubukang hulihin siya, ngunit matapang niya silang nilabanan. Sinubukang tumakas ni Cholsu, ngunit nahuli siya ni Guryum at ikinaposa sa isang sasakyan. Balak siyang dalhin sa kanyang kasamahan. Matapos magpaalam, bigla siyang nabangga ng isa pang sasakyan. Pinalibutan sila ng mga tauhan, ngunit isinugal ng kanyang kasamahang pulis ang buhay nito upang pigilan ang mga ito at makagawa ng pagkakataon para makatakas siya. Isang suwail na tauhan ang umatake kay Guryum, ngunit bigla itong nabaril. Nanatili ang kasamahan upang patagalin ang oras. Kaya nagawa ni Guryum na kunin ang kanyang anak at tumakas. Sa malas, sinaksak hanggang mamatay ang kanyang kasamahan. Samantala, nakawala si Cholsu mula sa posas at nagsimulang magpaputok ng baril. Walang tigil ang pagtugis ng mga tauhan ng direktor at alam ni Guryum na hindi siya makakatakas ng matagal. Sa desperasyon na maprotektahan ang kanyang anak laban sa eksperimento, pinakawalan ni Guryum ang bata. Biglang bumalot ang asul na kidlat sa sanggol. Sa sandaling iyon, naabutan sila ng mga tauhan at dumating si Gio. Nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang asawa, galit na galit niyang pinabagsak ang bawat umaatake. Mula sa kalapit na gusali, tinutukan sila ni Cholsu gamit ang sniper rifle. Nakiusap si Guryum kay Gio na talikuran ang plano ng bagong sangkatauhan at maghanap na lamang ng payapang lugar para sa kanilang pamilya. Napansin niya ang pulang tuldok ng laser na nakatutok kay Gio. Sa kritikal na sandali, hinarangan ni Guryum si Gio at siya ang tinamaan ng bala. Pagkatapos, pinaslang ni Cholsu ang natitirang mga tauhan ng direktor. Habang naghihingalo, hinimok ni Guryum si Gio na magising at bumalik sa dati nitong pagkatao. Sa kanyang huling mga salita, siya ay pumanaw. Sa kabila ng desperadong pagsisikap, hindi siya nailigtas ni Gio. Sa tindi ng galit,
Tumalon si Gio sa katabing gusali kung nasaan si Cholsu. Pinaputukan siya nito, ngunit walang epekto ang mga bala. Pinapos ni Gio si Cholsu gamit ang nakamamatay na kidlat. Sa huling bahagi ng pelikula, nagpadala ng pakikiramay si Dr. Jung Kwon kay Gio. Natagpuan ng kanilang anak na ligtas ng isang manggagawa. Ang mga embryo na nagtataglay ng genes ni Gio ay ginamit sa artificial insemination, hudyat ng pagsisimula ng isang bagong sangkatauhan. At dito nagtatapos ang pelikula. Shoutout kay Manuel Armando from Bataan. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.